Reaksyon ni PBBM sa pagtakbo ni Sara bilang Pangulo, viral. Umani ng matinding usapan online, ang biglaang deklarasyon ni Sara Duterte na tatakbo siya bilang Pangulo sa 2028. Sa isang pahayag na ginawa sa tanggapan ng Office of the Vice President, diretsahang niyang inihayag ang kanyang intensyon. Isang hakbang na agad nagpasiklab ng netizens, at mga political observers. Bago pa man siya magsalita, ipinapatanggal pa umano niya ang opisyal na selyo sa backdrop, bagay na lalong nagpausisa sa marami kung ano ang nais niyang ipahiwatig. Matagal nang laman ang spekulasyon ng umano'y plano ni Duterte, matapos ang naging hiwalayan nila ng landas sa administrasyon ni Bongbong Marcos noong 2024. Matatandaang nagbitiw siya noon sa gabinete bilang Education Secretary at Vice Chair ng Task Force laban sa insurgency, dahilan umano sa concern for teachers and the youth. Ngunit sa kanyang pinakahuling talumpati, sinabi niyang mas malalim ang dahilan ng kanyang pag-alis, kabilang ang umano'y pagkadismaya sa mga pangakong hindi natupad. Habang umiinit ang usapan, lalo pang naging sentro ng atensyon ang isyu ng banggitin. Ang nalalapit na pagharap muli ng kanyang amang si Rodrigo Duterte sa International Criminal Court kaugnay ng mga alegasyon laban dito. Para sa ilang tagamasid, tila sabay-sabay na sumasabog ang mga isyung politikal na nakapaligid sa pamilya Duterte. At sa kalagitnaan ng kontrobersya, lumutang ang maikling ngunit pinag-uusapan reaksyon ng Pangulo. Nang tanungin sa Malacanang tungkol sa balitang pagtakbo ni Sara, ang tanging sagot ni Marcos ay good luck. Ang simpleng pahayag na ito ay agad naging viral at binigyan kahulugan ng marami. May nagsabing tila neutral lamang ito, habang ang iba na may nakaramdam ng bahid ng sarcasm o distansya. Ang dating tambalang tinawag na Uniteam Alliance ang nagdala sa kanila sa landslide victory noong 2022 elections, kung saan nakakuha si Duterte ng mahigit 32 milyong boto bilang vice-president. Ngunit makalipas lamang ang ilang taon, unti-unting nabasag ang kanilang alyansa hanggang tuluyan maghiwalay ng landas sa politika. Samantala, patuloy ring gumugulong ang mga reklamong impeachment laban kay Duterte sa House of Representatives, na posibleng talakayin bago matapos ang session period. Bagamat hindi siya tumanggap ng tanong mula sa media matapos ang kanyang anunsyo. Nag-upload naman ang kanyang tanggapan ng dalawang bersyon ng kanyang talumpati sa social media. Sa ngayon, hati ang opinyon ng publiko. May mga sumusuporta at naniniwalang karapatan niyang ipahayag ang kanyang plano ng maaga, habang ang iba naman ay nananatiling kritikal sa timing at implikasyon nito sa kasalukuyan politika. Habang papalapit ang 2028 elections, malinaw na ang maagang deklarasyon ito ay posibleng maging simula pa lamang ng mas mainit na political showdown sa bansa.